Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Purihin ng Panginoon, nais ko lang batiin ng maligayang kaarawan ang aking bunsong anak na si Aaron Ezekiel Llobrera. Mahal na mahal ka ng daddy, anak. Dalangin ko na lumaki kang matagumpay sa paggabay ng ating Panginoon. Pinasasalamatan rin natin ang Green Pastures Family Church sa pangunguna ni Pastora Lynn de la Cruz sa kanilang pag-anyaya sa inyong lingkod na kanilang naging tagapagsalita sa kanilang pagdiriwang ng kanilang church anniversary. Purihin ng Panginoon, samahan kayo sa inyong paglilingkod. Nais din nating batiin ng happy listening ang ating kaagapay na si Brother Leo Abisamis dyan po sa Texas, USA. Maraming salamat Brother Leo Abisamis sa iyong patuloy na buhay paglilingkod. Purihin din ang Panginoon sa nakaraang pagdiriwang ng 37th anniversary ng Pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church noong nakaraang July 12, 2026. Ang Pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church ay sa pangunguna ni Reverend Galileo Moralizon at ang kanilang pastor na si Pastor Alejandro June Balasbas. Purihin ng Panginoon at alam natin na ang kanyang kalooban ay laging nagtatagumpay sa mga iglesyang ito. Patuloy din natin binabati ang ating kamanggagawa na si Sister Abby Dailo diyan po sa Dasmariñas, Cavite. Purihin din ng Panginoon sa buhay ni Brother Engineer Romeo David at ang buong David family. Ganon din si Sister Evelyn Tagud at ang buong Tagud family. Happy listening po sa inyo. Purihin ng Panginoon sa inyong buhay paglilingkod. Nais ko rin batiin ang aking kamanggagawa at high school classmate na si Brother Edgar Viloria dyan po sa Tayug, Pangasinan. Samahan po kayo ng Panginoon dyan po sa Lighthouse Baptist Church, Tayug, Pangasinan. Ang ating tatalakayin na paksa sa gabing ito kaagapay ay ang bunga ng pagsuway at ang pakinabang ng pagsunod. Ang kabaliktaran ng pagsunod ay pagsuway at kailanman ay hindi natin maiiwasan ang mga bunga o consequences nito. Ang ibig sabihin ng pagsuway ay isang uri ng rebelyon. Ang tawag sa mga sundalong nag-aalsa kontra sa gobyerno ay rebelde, kaya sila ay nagsisimula ng kudita. Ang mga terorista ay mga rebelde. Gusto nilang sila ang maghari, kaya hindi sila nagpapasakop sa gobyerno. Kaya sila ay palaging nag-aaklas laban sa pamahalaan. Ngayon may tinatawag po tayong the evolution of the law. Halimbawa, isang simpleng batas. Ang nakalagay ay bawal tumawid. Tapos nadugtungan ng bawal tumawid na kamamatay. At nag-evolve ito at naging bawal tumawid may namatay na. Kaagapay, bakit nag-evolve ang batas? Ito'y dahil nag-evolve din ang pagsuway at katigasan ng ulo ng mga tao. Dati naman walang RA 9262 o Anti-Violence Against Women. Nga lang dumadami na ang karahasan na nagaganap lalo na sa mga kababaihan. Magbigay lang tayo ng mga halimbawa. Halimbawa kaagapay sa EDSA, lalo na sa bandang Balintawak,
o maging doon po sa Commonwealth. Magkakatabi na ang footbridge, subalit tawiran pa rin ng tawiran ng mga tao sa highway at may mga pasan-pasan pang mabibigat na bagahe. Ayon po sa Merriam-Webster Dictionary, rebellion means an effort by many people to change the government or leader of a country by the use of protest or violence. Open opposition toward a person or group in authority, refusal to obey rules or accept normal standards of behavior, dress, etc. Sa mga simbahan, mayroon ding rebellion. Yung mga taong gusto nila, sila ang nasusunod, mga ayaw mag-submit, pag pinagsabihan mo magagalit o magtatampo, o di ba parang rebellion din yon. Pagkaharap ang leader nila, parang napakaamo, subalit pagkatalikod, pinag-uusapan na si leader. Tulad halimbawa ng mga babanggitin natin. Sa buhay nila Eva at Adan, lahat ng tao ay dumanas at dumadanas ng bunga ng kanilang ginawa kahit hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Tanong, sinong nanay na tumatawa habang nanganganak? Di ba wala? Dahil sobrang hirap ang manganak. Agaw buhay, ika nga. Sinong tatay ang hindi naghihirap para mapakain at mabuhay niya ang kanyang pamilya? Isa pang halimbawa ay si Akan sa Lumang Tipan. Nadamay pa ang kanyang buong angkan sa kanyang ginawang kasalanan. Tungkol ito doon sa mga sinalakay nilang kaharian sa Babylonia. Nung nasakop nila lahat, itinabi at itinago yung mga ginto at iba pang mamahalin at mahalagang bagay. Matutungayan natin ito sa Aklat ng Josue, Kabanatang 7, mga talatang 11 hanggang 26. Kung babasahin natin, ito po ang nakalagay. Kaya't sinabi ni Josue kay Akan, "Anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, igalang mo ang kanyang pangalan. Magsabi ka ng totoo, huwag kang magkakaila ng anuman. Ano ang ginawa mo?" Sumagot si Akan, "Totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho. May nakita akong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia, halos 8 librang pilak at isang baretang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa sa loob ng aking tolda. Nasa kailaliman po ang pilak." Nagsugo si Josue ng 2 tao na patakbong pumunta sa tolda ni Akan. Nakabaon nga roon ang damit at nasa ilalim nito ang pilak. Iniharap nila kay Josue at sa buong Israel ang lahat ng iyon at inilatag sa harapan ni Yahweh. Dinala ni Josue at ng buong bayan si Akan, gayon din ang pilak, ang damit at ang barang ginto. Sa libis ng kaguluhan, isinama rin nila ang kanyang asawa, mga anak, mga baka, kabayo at tupa, tolda at lahat niyang ari-arian. At sinabi ni Josue, "Bakit mo kami ipinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh." At pinagbabato ng buong bayan si Akan at ang buo niyang sambahayan hanggang mamatay. Sinunog silang lahat kasama ang kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila ng mga bato, naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Si King Saul, napakapangit ng naging ending ng kanyang lahi. Wala man lang kahit isa sa kanya angkan ang nagmana ng kanyang trono. Si Saul ay hindi sumunod sa utos ng Diyos sa kanya. In 1 Samuel chapter 15, the Lord rejects Saul as king. Tungayan natin kaagapay ang nakasaad sa 1 Samuel Kabanatang 15 sa mga talatang 22 hanggang 31. Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa.
Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan, kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo na ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang ako'y makasamba kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Itinakwil ka na niya bilang hari ng Israel. Tumalikod si Samuel upang umalis, ngunit hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit nito at napunit ang kapiraso nito. Sinabi ni Samuel kay Saul, sa araw na ito, tinanggal na sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel at ibinigay na ito sa isang taong mas mabuti kaysa iyo. Ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ng pag-iisip. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago ng pag-iisip. Sumagot si Saul, nagkasala nga ako, ngunit sa pagkakataong ito'y pinapakiusap ko sa iyo, bigyan mo ako kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatandang pinuno at ng buong bayang Israel. Samahan mo na akong bumalik upang sumamba kay Yahweh na iyong Diyos. Sumama si Samuel at si Saul na may sumamba kay Yahweh. In Acts chapter 13 verses 20 and 21, all this took about 450 years. After this, God gave them judges until the time of Samuel the prophet. Then the people asked for a king, and he gave them Saul, son of Kish, of the tribe of Benjamin, who ruled 40 years. Kawawa ang Israel noong siya ang king. Why? Kasi si King Saul ay naging hari dahil sa pagpipilit ng mga tao. Ang tawag doon, permissive will. The Lord grant their request. Kasi yon ang gusto nila. Lord, give us king. Paiyak-iyak pa sila. King Saul is permissive will. Ang gusto talaga ng Diyos na maging leader ng Israel ay galing sa mga lahi ng mga prophets and judges. Why? Kasi sila yung dedicated and holy. Samantalang ang mga kings ay madalas makiapid, palaaway, gusto lagi digmaan, inggitero at abusado. Nga lang mapilit talaga ang mga tao, kaya yon ang binigay ng Diyos. Si Saul, ano ang naging bunga? Anong nangyari sa mga Israelita? Laging talunan at laging napepeste. Kagapay, minsan yung mga pilit nating hinihingi sa Diyos, binibigay naman ng Diyos. Subalit kung yan ay kagustuhan mo lamang, ang tawag dyan, permissive will. Sa mga single, sabi na nga ng Lord na wait, diba? Subalit madalas hindi makapaghintay. Di sige, Lord, gusto ko nang mag-asawa eh. Okay, fine. Marami, paiyak-iyak pa kay Lord. Mapasayo lang ang hinihingi mo. In Acts chapter 13 verses 22 and 23, after removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. From this man's descendants, God has brought to Israel the Savior Jesus, as He promised. So, David is a perfect will. The great king of Israel. A perfect will of God. Si David ay may pusong propeta, may pusong judge, at the same time may pusong hari. Kaya noong si David na ang leader ng Israel, ang daming promises ng Lord sa Israel. The perfect will of God ay may kasamang promise. Subalit ang permissive will ay may kasamang consequence. Kasi mapilit ka lang. The prodigal son, nawala ang lahat kung ano ang nasa kanya. So kagapay, anong bunga ng kanyang pagiging disobedient?
Di ba naubos lahat ng kanyang kayamanan na halos gumapang na parang mga baboy. Naging mahirap pa siya sa daga. Hindi niya dapat naranasan yon kasi may kaya naman ang pamilya niya. O di ba? Napasakan niya ang permissive will. Ayan, ang tagal niyang nabuhay sa kahirapan at sumpa. Akala niya okay lang ang lahat. Total, pumayag naman yung tatay ko. Permissive will. Kailan siya lumaya sa sumpang yon? Di ba nung nagsisi at bumalik sa ama niya? Napakabuti lang talaga ng amang ito. Si Abraham ay may nagawa ding pagsuway. Although siya ang tinaguriang father of faith, hindi nakapaghintay sa pangako ng Diyos. Sinipingan niya ang kanyang alipin na si Hagar. Ano ang naging bunga nito? Si Ismael na naging anak niya kay Hagar. At si Isaac naman ang naging anak sa asawa niyang si Sarah. Ismael is a permissive will. Isaac is the perfect will. So mga binata at dalaga, ang hanapin nyo ay yung perfect will, hindi yung permissive will. Pastor, mas gwapo mas maganda kasi siya Anong bunga? Di ba hanggang ngayon, hindi magkasundo ang mga lahi at mga henerasyon ng dalawang ito, Isaac and Ismael. Pag-usapan natin kaagapay, the difference of gift and reward. Una, ang pangako ng Diyos sa Israel sa kanyang pagiging masunurin. Ang sabi sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 8, sa mga talatang 1 hanggang 9. Sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay. Dumami ang inyong lahi at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago kayo binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan ni hindi namaga ang inyong mga paa sa kalalakad. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang kanyang mga utos sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, sibada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Mabubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa masaganang lupaing ibinigay niya sa inyo. Ikalawa, ang pangako ng Diyos kay David sa pagiging mabuting tupa. Sa mga awit kabanatang 23 sa mga talatang 1 hanggang 6, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salusalo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabuti at pag-ibig mo sa aki, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh
mananahan. Amen. Thirdly, Jesus gave His 100% obedience to God. Ang sabi sa 1 Kabanatang 4 sa mga talatang 31 hanggang 36. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabi, kumain na kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman. Kaya't nagtanong-tanungan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin, ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinugna ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Si Jesus pagdating sa pagsunod, kahit anong hirap kaagapay, at kahit ikamatay niya, basta't utos ng kanyang ama, susundin niya. Alam na alam niya ang submission and accountability. Ang nakalulungkot sa mga Kristiyano ngayon, tanggap lang ng tanggap ng posisyon, subalit ayaw naman sa accountability and submission ni hindi naiintindihan ng obedience. Kaagapay, pakinggan mo to. Ang pagsunod sa Diyos, pagpapala ay susunod. Susunod ka na rin lang, lubos-lubusin mo na. Tandaan mo kaagapay, kahit saan tayo pumunta kapag tayo'y masunurin, hindi tayo tatantanan ng pagpapala. Parang aninong sunod ng sunod, basta't may liwanag. Sa dilim lang walang aninong susunod sa atin. Sa mga masunuring anak ng Diyos, hindi ka tatantanan ng blessings. Meaning, ang pagsunod at pagpapala ay hindi pwedeng paghiwalayin. Ang kaligtasan ay libreng kaloob, ngunit ang pagpapala ay pinaglalaanan ng panahon at sakripisyo. Ang totoong pagsunod kahit walang detalyadong utos, susunod. Kahit walang nakalagay na bawal tumawid, basta nakikita mo ng may footbridge. Kahit walang traffic lights, ay nasa isip pa rin ay sumunod sa tamang batas trapiko. Ang problema sa mga tao, kahit alam ng bawal, gagawin pa rin. Ito ang nakalulungkot. Kung pagsunod sa Diyos, nagdadalawang isip ka, subalit sa pagsunod sa kasalanan, buo ang loob mo, tapos gusto mong pagpalain ka. Mabait lang talaga ang Diyos kaagapay. Dapat walang karapatang mag-lead ang mga disobedient. Kasi mahawaan lang niya yung mga tagasunod nila. Transferring spirit. Ang totoong masunurin, hindi nangangatwiran sa Diyos. Gumagawa ng paraan para masunod ng buong puso. Kung kinakailangang magsakripisyo ka, gawin mo para makasunod ka lang sa gusto ng Diyos sa buhay mo. Huwag ka mag-alala, hindi mo ikamamatay iyang pagsasakripisyong yan para sa Panginoon. Kaagapay, alam mo bang si Jesus ay namatay para sa pagsasakripisyo sa iyo? Si Peter, si David, si Abraham, at yung prodigal son. Ang mga taong ito'y minsan sa kanilang buhay ay nag-disobey. Nag-disobey din sila. Pero hindi natapos doon sapagkat nakonsensya sila sa huli, nagsisi at humingi ng tawad sa Diyos at doon naranasan nilang muli ang pagmamahal at pagpapala ng Diyos. Si Peter dating powerless, naging very powerful and anointed soul winner. Libo-libo ang nawiwin sa isang preaching lang. Si David, he counted the soldiers, naging great king of Israel. Si Abraham naging father of faith at yung prodigal son, muli siyang tinanggap ng kanyang ama at binihisan. Ikaw kaagapay, ano pang hinihintay mo? Amen. At dyan nagtatapos kaagapay ang ating tinatalakay ngayon patungkol sa paksang ang bunga ng pagsuway at pakinabang ng pagsunod. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado sa kapareho-reng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa
DZASFEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po, sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.